Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Senator Raffy Tulfo, may mungkahi patungkol sa seguridad na ginagawa sa New Bilibid. Tanungin si Senator Raffy Tulfo kung ano ang gagawin para matanggal ang sindikato sa loob ng Bilibid at korupsyon ng kulungan para maipasok ang mga kontrabando. Aniya, even if you have a super jail, pero kung yung mga tao na nagbabantay sa mga jail na yun, mga luko-luko, wala rin. Useless yung super jail. We have to start with people behind it. Ito ang itatanong ko. Anong klaseng security meron ba silang siniset up? Especially doon sa mga official ng Bilibid na pumapasok sa area. Sine-check ba yun? Di ba yung mga jail guard na pumapasok sa New Bilibid? Kinakapkapan ba sila? May mga CCTV ba? I heard 4 years ago. I hope nagbago na ito. Wala silang inilagay na scanner o x-ray para sa mga vehicles na lumalabas at pumapasok ng New Bilibid. Especially pag ito'y marked vehicle, meaning official vehicle. Wala kasi dati raw merong scanner, pero palagi raw nasisira. Kaya hey, palaging nasisira pabayaan na natin. Bakit nasisira? Kasi raw sinisira ng mga preso. Talagang sisirain ng mga preso yan para makapasok yung mga kontrabando nila. So ano ba nangyari dito ngayon? Meron pa bang scanner o wala na? At bakit nasira yung scanner? At bakit di palitan kung nasira? Maglagay tayo ng bagong scanner and then hindi taga-Bucor ang magbabantay niyan. Dapat people from another agency. Tama nga ba ang mungkahi ni Senator Raffy Tulfo na maglagay ng scanner sa Bucor para sa mga pumapasok na vehicle sa loob para matigil na ang korupsyon at pagpasok ng kontrabando ng mga sindikato? At ayon nga sa mga netizen, mabuti na lamang at hindi na sayang ang boto dahil mayroong senator na katulad ni Senator Raffy Tulfo na hindi natatakot na magbulgar lahat ng mga katiwalian. Gaya na lamang ng ginawa niya sa DNR. At sinabihan pa niya ang taga-DNR na marami sa mga tauhan ng DNR ang nakikipagsabuatan sa mga illegal miners. Inimungkahi din niya sa DNR, umpisahan na ang paglilinis sa mga taong naghahawak ng sensitibong posisyon, katulad ng USEC at ASEC. Samantala, marami naman sa ating mga kababayan ang bumilib sa kanyang katapangan. Salute yun, Senator Raffy. Banatan mo mga kurakot na yan. Lahat po ng departamento ng gobyerno, daming kurakot. Laki ng budget natin, trilyon, na baka halos kalahati lang dyan na pupunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Kaya mga proyekto natin, puro substandard. Next election, Senator Raffy, we support you kung anumang mataas sa posisyon ang nais mo. Yan ang senador, walang takot ilabas ang tama, prangkahan agad-agad, naiintindihan ng taong bayan. Salamat, Senator Raffy Tulfo. Sana lahat ng may katungkulan sa gobyerno ganyan. Mabuhay ka, Senator Tulfo. Ano po tayo rito sa Tulfo? Ito po, congratulations po dito sa ito po ang kanyang kopya, no, ng DSWD, Malacanang Palace. Ang pumirma po rito ay hindi ko makita kung sino pumirma. Hindi ko mabasa. Sir, pursuant to the provision of existing laws, you are hereby designated officer in charge, Department of Social Welfare and Development, Mr. Eduardo M. Punay. Congratulations po, Mr. Eduardo Punay. Dati rin daw tong media man. Kasi kailangan talaga natin na may working pong DSWD. Hindi po pwede kasi lagi po tayo may bagyo. Nakita nyo naman, no? Trabaho lang po. Pero yun nga, no, yung sinasabi natin. Siyempre, hati po yan. May nagsabi, very effective si Erwin. Yung dinala ni Erwin, kasi sikat nga siya, no? Yung dinala niya sa DSWD. Controversial yung ilan niya mga pahayag, pero siguro, pasado naman siya, no, bilang DSWD secretary. Ayun nga lang, hindi po natin pwedeng i-compromise yung commission on appointments. Kaya lang yun nga no, sa akin lang kung nakahalata kagad si kasi dapat na-realize niya na yun, no. Syempre ayaw naman siya tanggalin, di ba? Kaya lang yung meron ng pinanumpa na kasabay mo, di ba? Cue mo na yun para mag-resign, para magkaroon po ng at tatanggapin yung resignation mo, parang magkaroon po ng 'di ba, ng
ng magandang hindi po magkahiyaan. Dahil wala rin pong movement si Erwin Tulfo, ayaw niya rin po mag-resign. Kaya napilitan na po yung Pangulo na magtalaga ng OIC. So sa pagtatalaga ng OIC, ibig po ba sabihin si Erwin Tulfo pa rin po yung secretary? Pag naglagay na po ng OIC, ano na po yan, no? Wala na po secretary, no? Yun yung ibig sabihin nun. Bakit naman maglalagay ng OIC kung meron pang secretary? So yan po yun, no? Ano man po, kasi po yung nanghihinayang, sabihin, napakagaling naman ni Erwin Tulfo para tanggalin. Bakit kung sino yung mahusay siya pa tinatanggal? Hindi na po natin masasabi yan na ganyan, no? Sabi nga ni Jerry Nodal, we are men of laws, di ba? Alam na alam ko po yan dahil ako po ay nasa gobyerno. Kare-resign ko lang po noong January. Hindi po pwede talaga, no? Mahirap po. Mataas po yung pamantayan ng government. Lalo na po yan, secretary siya. Ibig sabihin, kung sa secretary po, pwede na pong mag-appoint ng mga secretary kahit na po convicted with finality, kahit na po may usapin ng hindi na po simpleng usapin ayon po dito kay Katunying, hindi po to simpleng usapin ng ng citizenship, no? May usapin na ng ano yung sinabi ni Katunying? Irregularity sa pagkaka-acquire ng passport, no? US passport. Dumadami po yung drama. Hindi po kailangan ni Pangulong Marcos, no? Sana maunawaan po ng lahat. Hindi po kailangan ngayon ni Pangulong Marcos gaano kakahusay. Punong-puno ka naman ng bagahe. No? Kasi kung true yung secretaries, alam naman po natin, hindi naman po lihim. Ano ba nangyayari? Mataas po masyado yung pamantayan ng government employee. Babaguhin po natin yung lahat kung gusto po nating manatili. Tama. Si Erwin Tulfo, no? Yung mga pamantayan po ng civil service na wala pong pwedeng ma-appoint, wala pong pwedeng magkaroon ng item na may conviction with finality. Babaguhin po lahat yun para lang po maipasok sa banga si Erwin Tulfo, no? Tapos pati po yung commission on appointments, babaguhin po nila mga rules nila para lang to accommodate Erwin Tulfo. Marami po masyadong babaguhin para lang po ma-accommodate yung pagiging secretary ni Erwin Tulfo. Samantalang sa iba naman po, ano lang, yung ayaw ka lang, no? Ayaw ka lang i-appoint, ayaw ka lang ayaw ka lang i-confirm ng commission on appointment, pwede ka nang hindi ma-appoint, no? Pero ito, sobra-sobra na po yung leeway na ibibigay natin. Kasi hodang babaguhin po natin. Sabi nga natin, ano man ang gaano man kahusay ang tao, kinakailangan pa rin sumunod, no, sa mga pamantayan. Kinakailangan pa rin po sumunod sa batas. Wala pong ina-appoint na with final conviction sa isang kaso. No? Si Erwin Tulfo, meron po nun. Wala rin pong ina-appoint na public official sa Pilipinas na may question sa citizenship. O wala rin pong ina-appoint. Kaya marami po. Sobrang dami po ng babaguhin, no, sa lahat ng ating mga patakaran para lang ma-reappoint. At yun na nga po, no? Always po, hindi lang po to usaping legal. Ang secretary po, ang termino po ng secretary, wala po yung fixed term, no? Ang secretary po ng ang gabinete ng Pangulo ay nakabatay po, depende po sa Pangulong nag-appoint, no? Kung hindi ka na ni-reappoint, yun nga po yung naganap. Wala na pong reappointment na naganap kay Erwin Tulfo. Kahit na po anong silip ninyo sa batas na meron pa siyang tatapusin na termino, wala na po yan. Kung hindi ka na po ini-reappoint ng Pangulo, ibig sabihin, discretion po ng Pangulo lagi yung pag-appoint sa mga secretaries. So wala pong legal remedy. Ayun nga po yung pinakamaganda na nga po yung termino. May maganda pong kinoment dito. Yun na nga po sana yung pinakamaganda, no? Graceful exit sana yung mag-resign ka na lang. Kaya lang nga po, syempre. At yun nga po mga kaibigan, dito po tatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.